Sabi ng asawa, wag na po. Sabi ko, sige po. So, yung salamin doon sa kape, nilayaan sa amin. In Jesus' name, we declare life. Biglang yung mga ugat niya sa noo naglabasan. After 41 na walang nangyayari, biglang suddenly meron na ako nakikitang manifestation. Mabubuhay ito, mabubuhay. Sa sobrang excitement namin, kasama ko si Pastor Eman, sila dyan, binuksan na namin yung cupping kahit walang permission. Hinawakan ni Pastor Eman yung tiyan. Ako dun sa noo. Habang nagpe-pray kami, biglang lumubog yung tiyan. Nagulat si Pastor Eman, lumubog yung tiyan, lumubog yung tiyan. Yung asawa, nakita niya yung mga veins sa noo, napa-atras siya. Kaya lang habang tumatagal prayer namin, yung nanay nag-hysterical. Kasi nga hindi siya naniniwala. Sabi ng asawa, Pastor, pwede bang tama na? Kasi may sakit sa puso si nanay. Mabuhay nga yung asawa ko, yung nanay ko naman namatay. Gusto ko sana sabihin, okay lang po, bubuhayin din natin siya. Kaya lang, para naman yung respeto na rin doon, tumigil po kami. The moment na tumigil kami, biglang lumubog uli mga ugat niya. So sobrang upset uli ako. Kala ko mabubuhay na, Lord. 42 times na akong napapahiya. And then here comes the 43rd. Someone called me from Basilan. A sister from Basilan. Sabi niya, may relative siya na NPA, I believe hindi from Basilan yun, NPA, na sinesira niya ng gospel, gusto niya maligtas. Kaya lang, alam niyo, mga NPA, walang Diyos, di ba? So, yung pinsan niya, nakaka-share niya na naginip one time. Sa panaginip ng pinsan niya, karoon ng encounter na patay yung kasama niyang NPA. Doon sa panaginip, may nagpe-pray, may nakita siyang malit na liwanag, yung liwanag lumaki, yung liwanag bumaba sa ulo ng patay, nabuhay patay. Hindi maintindihan itong pinsan niya na NPA, ba't di mawala sa isip niya yung panaginip niya. So, ang ginawa niya, nag-pray siya, nag-pray yung taga-Basila na sister po natin, kasi kaya ako nakilala, narinig daw po niya yung mga testimonies ko, I don't know, siguro sa Facebook, from Basilan, marami siyang karamdaman, tinext niya ako, nag-declare tayo ng healing through text, lahat ng sakit niya, pinagaling instantly. Hallelujah! Kaya po kami nagkaroon ng connection. Tapos, ang nangyari, after 2 weeks ata, ng panaginip, ng NPA, nangyari. Nagkaroon encounter, napatay yung kasamahan niya. So, alam niya NPA, lilibing na lang yun. Kaya lang hindi maalis sa isip ng NPA yung panaginip niya. So, he texted yung pinsan niya taga-Basilan, tinanong ako kung pwede rin akong tawagan over the phone. Sabi ko, sige po. After 30 minutes pa, tumawag. Wala siyang sinabing details. Sabi niya, ako lang yung pinsan ni ganitong pangalan, sister po natin. Sabi ko, sige po, nandyan po ba yung patay na yun? Sabi niya, katabi ko. Hindi siya friendly. Sabi ko, sige po, pwede niyo ba siyang hawakan sa ulo? Yun lang ako nare-receive ko. It's not a formula. Amen? Amen. Please, wag po tayong dumating sa point na ginagawa nating formula. Oo. Walang formula. Idol yun. Hearing from God. Amen. And every time. Yes. Seeking His face, seeking His will. Amen? Amen. So sabi ko, hawakan niyo yung ulo. Nag-pray ako. Sabi ko, sa pangalan ni Jesus, bubuhayin mo siya, Lord, para i-deklara, para maluwalhati yung pangalan mo, para makita niya yung kabutihan mo. Pagkatapos kong mag-pray, siguro mga less than 2 minutes, binaba niya na yung phone. Hindi ko alam kung ano nangyari. And then after, siguro, kinabukasan nun ng umaga, tumawag yung taga-Basilan. Umiiyak siya actually. Kasi sabi niya, kakakausap niya lang sa pinsan niya, yung pinsan niyang NPA, tumanggap kay Lord over the phone. Hallelujah. You know why? Habang nagpipray daw po over the phone, nagde-declare ng life dun sa patay na NPA, may isang liwanag na parang alitap-tap lang. Wow. Tapos lumaki. Exacto. Lumaki. Tapos yung liwanag, bumaba doon sa ulo, biglang bumangon yung patay. Sabi niya, pengi tubig!